Partner. The House Committee on Legislative Franchises adopted on Monday House Resolution 4099 that urges the National Telecommunications Commission to suspend the operation of Suara Sug Media Corporation o SSMC. Ayan, partner. Okay. Actually, bakit ganito, no? Ang maganda kasi siguro dito, partner, kahit syempre yung iba, parang, uy, wag niyong tanggalin ng franchise ng SMNI kasi para kayong nambubuli. Ang always reason dito, partner, is you're curtailing the freedom of expression. Okay. Laging ganun yung issue eh. Kahit nga sa ABS-CBN, ganun din yung issue. Kaya lang dito, partner, nakita ko kasi, nahimay na mga mababatas, actually lahat sila nakahimay, especially si Congresswoman Nograles. And yung pasundot-sundot ni Congressman Suarez and Congressman Tambunting. Okay. Kasi partner ganito. Nung tinanong kasi dito, ano na ang nangyari? Anong ginagawa nyo? Kasi sinabi niya, ano ba talaga ang inyong relasyon doon sa host na sina Lauren Badoy and ka Eric Celis. Ang sabi nila kasi is co-produce, parang co-production sila. Ang status ni Ms. Badoy and Mr. Celis sa SMNI ay co-production. Yun ang pagkaka-relay sa akin. Ngayon, sandali po, pakiklaro ho tayo. Yung pagka-relay sa akin, kinasiguraduhin ho natin kasi hindi ho natin pwede. Mr. President, ito ba'y talagang co-production? Yes, Mr. Chair. Co-production, okay. Mr. Sonsa, co-production, okay. So, co-production, marami ho kasing klase ng co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng hatian sa benta, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From itong sa kaso nila Mr. Celis at ni Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI, yung TOC, Technical Operations, at saka yung airtime. Okay. Pagkatapos, kung magkakabentahan, siguro magkakahatian. No? Pero wala namang benta sila, so walang hatiin. Ngayon, yung content, dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, tuloy-tuloy yung broadcast. Opo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Pero, ang sabi, ilang taon na daw ang yung program nila Badoy, nila Kaaseli, saka ni Ma'am Badoy. So, ang sabi, almost 2 years na. So, kung 2 years, ilang taon na ba tayo? So, bago bumitaw si Pangulo Duterte, nandun na sila, no? 2 years eh. Okay. So, pero ang tanong, may income ba? Kasi kung co-producer sila, may income ba? Kasi syempre, ang SMNI, ang gagastos ng ilaw, kumbaga yung ilaw, lahat, ang ibibigay lang daw nila ng anchor is content. Okay? Pero walang kinikita. Paano daw magiging co-produce yun? Okay. Diba parang ang hirap isipin, nagtatagal kayo for 2 years, Oo. pero wala namang kinikita. Oo, saan kayo kumukuha ng to? Yun. Oo. So, saan Sustain kumikita ang yung programa. dalawa? Oo. Oo, yung dalawang host. Napaamin kasi nila na talent fee ang binabayad. Sa kanila. Walang salary. So, in other words, partner, kung talent... Opo. Okay? Kasi doon nga kayo nagtatago doon sa waiver eh. Alam ko naman kung saan kayo pupunta. Pero, sige, doon mo tayo sa issue ng co-fraud. Na pinapalabas nyo, co-fraud to, ergo, hindi namin sagutin kung anong sasabihin nila. Kasi co-fraud eh. Nagtatago kayo. Hindi nyo tinawag black timer, hindi nyo tinawag iba. Ang sinabi nyo, co-fraud. Okay. Benta, hati. 2 years, walang benta. Sila po, wala po sila. In short, wala silang income. Opo. Hindi po kaya pinapasweldohan ng SMNI sila. Kaya nabubuhay sila mas walang revenue. Sweldo, wala akong alam na sweldo. Hindi. Kung honorario... Can we, SMNI, can you please answer? Kung sweldo ba siya sa inyo, hindi? Mr. Chair, point of clarification. Yes. Yes. The Honorable, yes.
Before that, the Honorable Gomez was wanted to be acknowledged. But before that, sumisweldo ba o hindi? Attorney, sagot lang muna. Talent fee, Mr. Chair. Meron. Talent fee, not Okay. sweldo. 100,000. Yes, Mr. Chair. Isang sagot nyo. Per our co-production agreement and So, in other words, partner, kung talent fee ka, partner, ikaw mas nakakaalam nito, di ba? Kasi nandiyan ka sa production. Oo. Hindi siya co-produce. Hindi. Di ba? Pag talent fee ang binabayad sa'yo, hindi kayo co-produce. Correct? Oh. Kasi kaya lang, sinabi na sa house, kasi ito gusto ko maintindihan ng mga kayubi, no? Kasi ang sabi nila sa house, siguro, ito lang yung sa akin, siguro para maitanggal nila yung responsibility sa mga sinabi ng dalawa, ni Miss Lorraine Badoy and ni Eric Celis. Isasabihin nila na co-produce. Bahala kayo sa content nyo. Kami lang magpo-provide ng ilaw, kami lang magpo-provide ng airtime, ang SMNI, pero kayong bahala sa content. Kaya lang, medyo nadikdik nung tanong na ano yung kita. Kasi hindi kumikita. Aminado kayo, hindi kumikita. So, paano at saan yung kinukuha? So, magkano sweldo, partner? Ang pagkakadinig ko, ang sweldo ng bawat host is parang 100,000 a month. Parang, mas mataas ka lang ng konti, partner. Naku, sana nga. Sana all. Diba? Di Oo nga, sana all. di mag-co-prod. Boss Rico. Mag-co-prod din tayo dun sa SA. Ngayon. Boss Rico, parang kailangan yatang lumevel up na kami. Diba? Diba? Ganon. So, parang ganon. Tapos, meron pa silang consultant. Si Sir Jason sa. Okay. Na kung tawag pagkakadinig ko mga kayubi, 1 million a month Wow. ang kita. Doon na lang ako sa consultant partner. Oo, ako yung consultant na lang ako. Consultant na lang tayo. Medyo mataas Diba? pala yung bayad sa consultant. A month eh. So, ang tanong is, saan galing? Saan galing ito? Kung hindi naman kumikita yung mga... Di monitor nila yung station partner kung may mga commercial siya. May mga nagpapa-advertise ba? May mga sponsors ba sila? Hindi ko napapasok yung partner. Diba? Simple lang naman yan eh. Kung walang kita, di walang commercial. Kung commercial station siya, nagiging commercial station na siya, di monitor nila. Madali lang yan eh. Iba't sabihin, walang kita. O di yun na naman, may pagkakamali. Alam mo naman, bawat kibot nito, tinitignan ko ano pagkakamali. So yon, isa yon partner ha. Napansin, bakit mo sinabing co-produce, pero talent fee yung binayad mo? Bakit mo sinabing co-produce? Wala naman palang kita. So, anong kikitain nila? Sa until, nasabi, talent fee. Yeah. Okay? Kung may talent fee sila, partner, hindi yung co-produce partner. Tama ka nga. Kasi kung co-prod sila, kung co-prod lang, sila maghahanap mismo para sa pambayad nila sa sarili to sustain yung programa nila. 50-50 yan yung sharing ng commercial partner. Co-produce. Totoo, di ba? Hanap ka ng commercial partner, di ba? Magpoprograma ka ng libre, okay, hindi ka magbabayad, pero magpapasok ka ng commercial sa stasyon. And then, yung hati nun, pupwede kang mag-ano sa sarili. 50-50, co-prod yan. Ayan. Tapos nila, di ba, sabi nga nila, co-producer nga. So, ang tanong, ano nang ginawa nyo na nalaman nyo na inamin ni Eric na ang nabigyan niyang info, mali. Tungkol sa 1.8 billion na expenses, sa travel expenses ni speaker. Diba? Anong ginawa nyo? Ang sabi na nila ng hindi ako nakakamali, parang si Sir Jason sa. Nung mangyari po yon, imbestigahan. Kaya lang, naudlot yung investigasyon, gawa ng dito mismo, inamin niya na meron po siyang pagkakamali. That is why sanction have to be imposed. And we have now the official sanction which we can provide the committee with what the actions taken by SMNI insofar as Celis is concerned. Which is? Which is suspension. How long? Bigyan nyo na kami ng kopya. Meron daw silang kinreate na editorial board. Ombudsman, partner. Oo. May ombudsman na sila na pwedeng mag-oversee sa mga ginagawa nung nagkakamali. So, ngayon daw, transition pa lang. May transition pa lang. So, ang tanong, ano na nangyari? Parang pinalize nila? Suspension? Hindi ko lang nadinig kung ilang days, 30 days ba, mga kayubi. Basta, nadinig ko na may suspension. So, nagtaka na naman sila, akala ko ba you're just
creating this ombudsman. So, paano kayo makakapag-penalize nang wala kayong manual? So, ang sabi nila, meron daw silang grievance committee. Pero, si grievance committee, it will be changed into ethics committee. Pero, ang napansin ng mga mambabatas natin, parang wala silang guidelines for that. So, how can you penalize somebody kung wala kayong guideline? Ano yung violation, ilan yung penalty, kung walang, di ba, wala kayong handout, handbook for that. Nagsimula yung grievance committee tsaka yung internal ombudsman ng SMNI. President, Mr. President, kayo na po sumagot. Pagi ko, alam niyo naman po yan. Oh, Mr. President, why are you consulting The someone consultant. else? The President is consulting the consultant. Okay. Please Mr. proceed. Chair, Yes. kasi yung transition period po, ngayon po ginawa namin ang grievance, Okay. Anyway, Mr. So, President. Mr. Chair, so ngayon, for the record, ngayon lang po sisimulan yung grievance committee tsaka yung internal ombudsman. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Na-suspend si Eric kung ngayon na po binubuo yan. Hindi ba nakakapagtaka? Nagbubuo kayo ng wala pa kayong grupo, wala pa kayong formal structure, tapos wala kayong rules. Tapos, suspendin nyo na si Eric ng isang, ano sabi niya? Isang buwan? Isang taon? Nasa manual na ba? Wala pa. Paano nyo ginawa yun? Actually po, Mr. Chair, nasa manual po yung grievance committee po Oh, namin. pero tinatanong namin, alam po ninyo, di tayo matatapos kung hindi tayo magdiretsuhan. Sabi nyo kanina, wala. Nagbubuo pa kayo in transition. Pero may mga nasususpindi na kayo. Paano po yan? Paano nyo nagagawa yun? Maski sa manual yan, kung wala naman buhay yung manual, papel ho yan. No? Pero you will have to put life to that piece of paper. And you have not. And you've suspended already, Eric. So where's due process there? Mr. Chair, and Kasi, well, So, isa yun. oo. Sige, partner, go ahead. Tapos, partner, kino-question din kasi, maliwanag na kino-question dito kung ba't sinabi mo yung tungkol sa SEC. Yung tungkol sa pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, party ito ng SMNI. Kaya lang medyo iwas sagot si Atty. Tolentino. Sabi niya, I cannot answer for that because I'm a lawyer of SMNI and not Kingdom of Jesus Christ. I cannot answer that, Mr. Chair. I am the lawyer of SMNI, not the executive pastor You of just the mentioned Kingdom of earlier Jesus Christ. it's part of your due diligence, di ba? Sinabi mo may due diligence as every lawyer to I'll know try the to answer, membership. Mr. Chair, to the best of my knowledge, Mr. Chair. But to be honest, Mr. Chair, I have no personal knowledge to the number of members. But I know it's about more than millions, Mr. Chair. Diba? Pero ang sabi kasi, paano hindi mo malalaman at hindi mo aalamin itong Kingdom of Jesus Christ kung paano ito na-create at kung ilan ang miyembro nito? Kasi tatanong yung miyembro parte siya ng SMNI na ikaw ang abogado. Diba? Kung ikaw ang abogado, the part owner ng lahat, part owner ng SMNI, dapat alam mo at sakop mo. Diba? So, anong nangyari, partner? Tinanong siya. Ito medyo hindi niya nasagot ito. Tinanong ni Congresswoman Nograles, ilan ba miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? So, nag-estimate 7 million. Oo, naku, dami pala. Worldwide. Okay. GIS that you in your certificate of filing of amendment of articles of incorporation didn't you change from your non-stock to a corporation sole? Napaulit-ulit yung binibigyan ng, di ba, linalabas corporation sole. Ngayon, are you recanting? What is the good lawyer recanting now that there's no corporation sole? There's no amendment? Parang nililito po tayo, Mr. Chair, so I just, can he Attorney, I think please that's a clarify? misdeclaration, your statement earlier with this document. So based on my personal knowledge, Mr. Chair, We're not asking. This is a document that you These are submitted. documents already. I mean, alam po ninyo, pag sabi yung, tingnan nyo na yung dokumento para maging tugma.
Anyway, so kita naman po natin may dokumento na they submitted, no? So again, 2/3 of the membership, the up 7 million on an estimate is 4 million. And now you're saying you don't know how they convened or whatsoever. Walang pictures of this milestone to have 4 million. It's such a big, diba, event all over the world. So may I know the question, Mr. Chair? The Do you question have is, any proof Do you have that, any proof that you've you know, convened? the membership? That is an estimate, Mr. Chair. No. I attended- We're talking of any proof that you convened. Yes. Because as stated here in your certificate of filing of amended articles of incorporation, which you submitted to the SEC and you submitted to Congress as part of your repertorial requirements, on November 8th, you got the vote of at least 2/3 of the members of the corporation, right? Mr. Chair, Yes. And this is to amend to make I'm the- it a corporation. So Attorney. I only answered that, Mr. Chair, that I'm not the lawyer of the Kingdom of Jesus Christ. I'm the lawyer of SMNI, Mr. Chair. I have no personal knowledge about the Kingdom of Jesus Christ, Mr. Chair. But I have a question. Don't you think you should have some working knowledge about this, since you're representing SMNI, of which the Kingdom of Jesus Christ, the sole corporation, is part of, or majority of? I Due mean, how diligence can you lang po detach yun. yourself from that argument, di ba? Na dapat hindi ko kayo pwede magtago ron eh. Yes, Kasi with due diligence yan. As a lawyer, you come here, you're supposed to come here prepared and have the answers. And you can't waste the time of all the resource persons, and including the members of Congress. Worldwide, partner. No, so talagang hindi na nila kailangan sa miyembro pa lang kailan nilang i-sustain yung operation ng SMNI. Oo. Pero that's not the issue, partner. Oo. Ang issue is from Kingdom of Jesus Christ na pag-aari ng miyembro. Diba miyembro yung churchgoers, partner? Parte yan. Bakit daw naging sole corporation? From the members, yun nangyari, partner. Diba, yung ownership nito, dapat pagbotohan ng 2/3, dapat ang boboto 2/3 members of King of Jesus Christ. Eh kung ang 2/3 ay 4.666 million, ang tanong is, nag-gather nyo ba ito for an election? Okay. Diba? Kung itatransfer ba from Kingdom of Jesus Christ to Soul Corporation. Pag sinabi natin Soul Corporation, partner, isa na lang ang may-ari nun. Diba? Eh, ang dami-dami yung membro. 7 million. Tapos, from the 7 million, gagawin mong Soul Corporation na iisang tao na lang may-ari. Ang executive pastor. Na dating, ang dati na kinikilala nun, si Pastor Kibuloy. Ngayon daw, nilipat niya na eh. Kasi matanda na siya. Yun yung sabi. At still, ang tanong ngayon, yung bang paggawa from the Kingdom of Jesus Christ, from the controlling majority or controlling shareholders partner, bigla mong naging sole corporation nang hindi na ipapakita kung nagkaroon ng ba ng botohan among the 4.6 million members, hindi ba yung violation sa rules ng SEC, sa Securities and Exchange Commission? Nandoon ang representative ng Securities and Exchange Commission ang sabi, it's a violation. Kasi, kahit sabihin natin malita kumpanya partner, ito Condo Corp, ikaw nagtumira ka sa Condo partner. Diba? Alam mo botohan dyan. Yes. 200 units pa lang, 200 voters pa lang mahirap nang i-gather. Correct. Tandaan mo yan. Kaya nagkakaroon ng proxy votes. Diba? So, ito, na 4.6 million, hinahanap ngayon ni Senator, ni Congresswoman Nograles, anong proof mo na nagkaroon kayo ng gathering? Sabi niya, parang, ito yung something na you have to remember kasi nag-gather mo yung 4.6 million para sa isang meeting para magkaroon kayo ng board reso na i-adapt nyo na lang na sole corporation. Di ba? Kasi partner, lalipat sa isang power yung kabuuan ng
ng Kingdom of Jesus Christ, naging sole corporation. So, yun yung sinasabi na violation ng SEC. Oo. Okay? So, Ayun. well, sabi mo nga, nandun din yung representative from SEC Yes. sa hearing. Oo. At nakita naman nila na may violations. Kailangan pa bang, partner, magpasa ng rito, ng resolution to terminate? Partner, Kailangan, kasi oo. maliban dito, marami kasi pa Okay. na violation. Okay? Marami pang violation. Meron pang violation dito tulad ng partner nung meron silang pinasa. Ito sa SEC, naman partner. Sa SEC din. May pinasa silang dokumento, reportorial requirement. Iba yung pinasa nila sa SEC at iba yung pinasa nila sa Congress. Hindi nila ni-deny na kaibang dokumento ang pinasa nila. Dahil sa nakita natin, no, that the latest GIS statement that they submitted to us is different. The one 2021 po ba yun? 2021 GIS submitted to us on the repertorial requirement is different from the one that they submitted to SEC. Mukhang ngayon may violation na rin po sa Section 12. So, kung magkaiba yon, may naunang pinasa sa SEC, yung pinasa sa House, dahil sa hearing na to, anong tawag dun? Falsified document? Kasi magkaiba? So, violation na naman ng SEC yun. Violation din yun ng batas, partner, na binigay sa kanila. Yung RA 1142 kung saan sila nag-grant ng franchise. Partner, maliban dyan, kasi meron ditong provision sa kahit naman sa atin, I think this is the same, almost the same contents, partner. Republic Act 11422, sasabi dito, ano ba responsibility ng media practitioner to the public? So, haba-haba ito, partner, pero ibabandang dulo ko na lang kasi ito yung naging issue. For the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation. Okay? So, ang tanong, okay? Meron kasing inuulat ang mga taga-SMNI, especially yung pagre-red tagging, naging malaking issue, partner. Ang nag-report naman ito, si Congresswoman Franz Castro, binanggit niya, partner, yung mga cases, kung sino yung mga tinamaan ng pagre-red tag nila. Lorraine Badoy sa lahat ng kaso. No, Mr. Chair. I've already engaged with respect to this hearing, Mr. Chair. Okay. So thank you po, no. Siguro for the for the information ng ating committee, i-rundown ko lang po yung ilan sa mga red tagging na ni Lorraine Badoy, no, na nakasampa na ngayon doon sa iba't ibang mga complaint na in relation din po doon kay Representative Pimentel last time. So nung April 9, about kay Maria Ressa, yung April 19, 2022, this administrative complaint filed by the Office of the Ombudsman, violation of Section 4A of the Code of Conduct and Ethical Standards over malicious and defamatory posts and articles against journalists. So Ressa listed as at least 9 instances when Badoy branded her as an enemy of the state using his verified Facebook page or through official websites. So Badoy had also falsely declared Rappler as an ally and mouthpiece of the CPP-NPA. So ito po yung isang kaso. Pamilya po kayo doon sa program? I have no personal knowledge with respect to that case, Mr. Chair. So wala kayong no. So next, Mr. Chair, another one, Mr. Chair, yung former Kabataan Representative Sara Elago. On December 7, 2022, this is also an administrative complaint, violation of Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees against 6 officials of NTF-ELCAC, including Badoy, filed with the Ombudsman. Badoy and other officials were charged and committed grave misconduct for repeatedly claiming she was a communist rebel and accusing the Progressive Party List group of acting as a front organization for the CPP. So, former Representative Elago argued 6 government officials were acting in official capacity and are guilty of malfeasance when they made claims against her. So, ito rin po, isa rin pong kaso. And then on December 4, 2020, ito po yung kaso ni Lorraine Badoy when she was still a spokesperson of the NTF-ELCAC.
2020 pa po yan. So December 4, 2020, by karapatan, criminal and administrative charges against Badoy, NSC, Hermones Esperon Jr., Antonio Parlade, and Mocha Uson for crime against humanity by persecution under 2009 law incorporating international humanitarian law. So Karapatan Secretary General Cristina Palabay said she and Karapatan had been persistently tagged as terrorist members or supporters of the CPP-NPA by the respondents. So yan, isa pa. So ibig sabihin, Mr. Chair, so ito pong si Lorraine Bador, talagang persistent, consistent po yung mga red tagging na ginagawa. Hindi lang po siya ngayon, sa nakalipas pa, even before ngayon na natin pinapatawag natin sila, no. So marami pa pong kaso. And then another case po sa Supreme Court, October 2022, various lawyers, judges, law practitioners, and their respective organizations. So, the Supreme Court, motu proprio, and the following numerous formal and informal complaints raised to its attention, ordered her to explain why he shouldn't be cited in contempt after her online rants against Judge Magdosa Malagar. Her rants were spurred by decision junking the government's petition to proscribe as terrorists the CPP-NPA. Magdosa Malagar said crimes alleged in the government petition were against the law but did not fall under the terrorism as defined in the HSA. So sinabi po dito, no, sa isang kanyang programa, Mr. Chair, if I kill this judge, and I do so out of my political belief that all allies of the CPP-NPA and DF must be killed because there is no difference in my mind between a member of the CPP-NPA and DF and their friends, then please be lenient to me. She has also insinuated that Judge's husband, UP Cebu Chancellor Leo Malagar, has links to CPP-NPA and used to be communist cadre. And days prior, the SC also issued a stern warning against those who continue to incite violence against judges and their families. It said such action will be considered as contempt of court and will be dealt with accordingly. So, sinasabi natin, Mr. Chair, dito, yung about po dun sa mga red tagging. So, meron na po itong jurisprudence na binanggit po ni Representative Manuel, at meron na rin po itong sa Supreme Court, okay, yung tungkol po doon sa desisyon ng Supreme Court na sinulat po ni Justice Leonen. And isa pa po, last na po ito, Mr. Chair, yung Ibon Foundation, February 10, 2020, administrative complaint with the Ombudsman against Badoy, Parlade, and Esperon for their persistent attacks against and red tagging of progressive groups, which the policy research group said violated provisions of Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees, conduct grossly disgraceful of the public interest, unprofessional, unjust, and insincere political bias, unresponsive to the public, distorting nationalism and patriotism. So leading up to the complaint, Badoy, in an episode 1 News, the chief claimed that Ibon was part of the CPP instead of addressing Ibon's concern after, in fact, check numbers cited in the Duterte legacy campaign. So, ito pa po yung mga madadagdag nating mga complaint at kaso po against dito kay Lorraine Badoy. So, meron po akong ilang tanong po dito sa KBP. Nandiyan po ba ang KBP, Mr. Chair? Yes, meron pa po akong mga ilan pang question po. Ayun, sinabi ko lang po yung mga mga ilan pang mga kaso, Mr. Chair. So, ito ang kasi doon po sa mga binabroadcast po ni Lorraine Badoy at saka ni Eric ni Celis, Mr. Celis, tungkol doon sa kanilang mga pagsisinungaling, lying, unconfirmed na mga report. So, gusto ko lang po siguro matanong, maybe it's NTC, KBP, at saka kung meron din po dito ay MTRCB, Mr. Chair. So, ang una pong tanong, bakit po di pwede ang mga side comments expressing personal opinion sa isang news program? So, pwede po ba ang KBP na sumagot doon? Yun. So, in other words, ang dating is parang kumukuha kayo ng information na hindi verified. Tapos false news. So, violation yun ng franchise. At maliban doon, partner, okay? Sabi ko, marami silang violation allegedly na ginawa. Diba? Katulad nung sa NTC, nire-request din nila, meron bang matatawag na violation? Itong SMNI, Suara Sug? Suara Sug. Oo. Kasi partner, yung mga annual financial reportfolio, sabi ko nga, na pinasa nila, merong isang dokumento doon, isang taon, parang it covers 1 year na hindi pareho. Tapos, lumalabas, partner, na hindi na pag-aari nga ng kooperatiba ito. Kasi 0.19 na lang
0.19 na lang ang natira sa kooperatiba. Diba? To enlighten lang everyone, I suppose, let's run through na lang po the violations. First, di ba, yung ground naman po ng pag-urge natin sa NTC dahil may violations sila sa franchise. Klaro naman po, kanina pa, that we have, next slide please, on their franchise, which is RA 11422. Section 4 was violated, diba, not to use the station or facilities for dissemination or of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Okay, next slide. Last meeting, of course, we established this with this whole shift of the controlling interest, no? And again, this would hit another provision in their franchise, which is, on the next slide, Section 10, which we have established that there is no prior approval on the transfer of the controlling interest. And then, that's the first sentence of Section 10. The next slide, please. There's also a violation on the requirement to report within 60 days from the transfer of the controlling interest. So, punta tayo sa, mukhang ngayon, dahil sa nakita natin, no, that the latest GIS statement that they submitted to us is different. The one, 2021 po ba yun? 2021 GIS submitted to us on the repertorial requirement is different from the one that they submitted to SEC. Mukhang ngayon may violation na rin po sa Section 12. Which, if I may direct this committee lang to Section 12, on the repertorial requirements, on the third paragraph, actually, the second paragraph, the annual report shall include an update on the rollout, development, operation, or expansion of business, audited financial statements, latest general information sheet officially submitted to SEC. So bakit po iba ang sinubmit sa atin at iba ang official sinubmit po nila sa SEC? Certification of the NTC on the status of its permits and operations and an update on the dispersal of ownership undertaking if applicable. The next paragraph, the repertorial compliance certificate issued by Congress shall be required before an application for permit, certificate, or any equivalent thereof is accepted by the NTC. So ngayon mukhang pumasok na meron na rin pong violation ng Section 12. But hindi pa po tayo tapos. Like we showed earlier, last hearing, next slide please, lalabas ko po ulit na lang yung pie chart. That essentially, 53.46% is the executive pastor, Phoebus Holdings is 46.22, Phoebus Holdings naman, about 97% is owned by executive pastor na, di ba, noong 2022 naman, establish natin na si pastor po ang talagang may control naman. So equivalently, may 98.37% na share talaga si executive pastor. So, but makikita po natin na ang cooperative na wala rin po doon sa kanilang franchise na ginawa nila to comply after 29 years of existence ay 0.19 lang po. Ang layo-layo ng 30% requirement nila to offer the public sa dispersal of ownership clause nila. And they only did this 2 years ago, after 29 years of existence, Mr. Chair. Sinabi po naman, Mr. Chair, nila that they are complying and may good faith na naman. Pero questionable na gusto pala nila i-comply. 2 years ago lang nila kinomply after 29 years of existence. Medyo, di ba, Mr. Chair, nakakapagduda. Di ba? But even with that, we'll show the next slide. So, dahil hindi umabot sa 30%, meron violation on Section 11. Okay. More than even the franchise, nakikita natin tuloy-tuloy yung mga violations nila. Even with the Constitution, next slide please. Because we've established that there's monopoly. On Article 12, Section 19, the state shall regulate or prohibit monopolies when public interest so requires. No combinations in restraint of trade or unfair competition shall be allowed. Next slide. Hindi lang isa na violation on the highest law of the land, which is the Constitution, pati rin po ang Section 11, Article 16, that Congress shall regulate or prohibit monopolies in commercial mass media. Na mukhang tinatamaan na rin po na kailangan natin din tingnan to. Kaya nga, di ba, nakikita natin may mga violations. Not even with the Constitution. Let's also go to the KBP Broadcast Code, which they only withdrew their membership on December 4, 2023. So they cannot now wash their hands and say that all other violations that they did prior to that does not apply to them. So next slide. Article 1 of the KBP Broadcast Code on Section 3, Fairness and Objectivity. News report shall be fair, factual, and objective. Okay, next slide. Meron din on Section 4 on news sources. Only news that can be attributed to a source shall be aired. News must be clearly identified. You know, there are violations here na naklaro naman, di ba, na Mr. Chair, correct, na umamin naman po na may mga violations at hindi nag-comply at hindi na-verify. Tama po, Mr. Chair. Not just Section 4, the next slide. Meron pa pong personal attacks na bawal po, na nalabas po naman nila Honorable Manuel and Honorable Castro kanina po.
Next slide. Meron din Article 5 naman kung sinasabi nila nagkakamali. When a mistake has been broadcast, it must be acknowledged and rectified as soon as possible. At ngayon lang sila nagsasabi ng sorry dahil nag-iimbestiga po tayo. Parang, bakit ganun po, di ba? Meron din, Article 13 ng KBP Broadcast Code. So, persons who regularly go on air shall be required to obtain accreditation. Okay, some of the SMNI hosts are not KBP accredited. Correct, Mr. Chair? Ako nga po, hindi nga po ako KBP accredited. Sinasabi na dati po akong co-host nga, kaya nga po umalis. Kasi mukhang may mga violations tayong nakita. So, I can attest to that veracity na some hosts really are not accredited. Okay. Then we have another article sa KBP Broadcast Code, Article 33, the Universal Ethical Standards. Ang dami po kaya sa KBP Broadcast Code. Hindi lang po yun. Mr. Chair, meron din po sa sarili nating house rules. Para maklaro lang kung bakit, diba, na-cite for contempt. Pakita po natin ang next slide. For sure naman, when the Honorable Pimentel and the Honorable Abante moved to cite the two individuals for contempt, syempre mabigat yun sa loob. Pero trabaho din po natin na kailangan to maintain the integrity of this Honorable Committee of Congress ay pag may lumalabag sa batas at may lumalabag sa House rules natin, it is our duty to move for those para hindi tayo niloloko. Ayun naman po din gusto natin, hindi tayo maloko po, di ba? And so, to emphasize that there are violations naman po talaga which we cited, which the Honorable Congressman cited, which is Section 11C on refusal to answer any relevant inquiry, which today we also heard nga, yun naman, di ba, yung dahilan kung bakit na-cite in contempt po. And also, acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. Father, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, samahan niyo uli kami bukas. Kasama pa rin ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay at pagbibigay ng serbisyong legal. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.